Maayong gabi, Visayas o Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW, saan mampanig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Bake. Kaibigan yata to ni Vice, di ba? Magandang gabi sa lahat ng mga Escunyans, Duterte, diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga Totobo, saan mang panig ng Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Uy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman sa Berada Aguila. Paki-search lang po sa inyong mga comment section. Ayan. At siyempre, search nyo rin po sa YouTube, sa comment section, yung link pala. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Nako, galit na kay Ngiwiim. Maraming salamat po sa mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Replay, magandang gabi sa inyo. At magandang gabi ho sa lahat ng mga nagpapakulay. Ma'am Victoria Donato, thank you so much sa inyo. LC Beats Burger, maraming salamat. Rodrigo Diaz, thank you so much po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayan. At sa mga hindi po nagpapakulay, mabuhay rin po kayo. Siyempre, pasalamatan natin yung mga nagpapakulay. Kasama po yan sa ating pagiging political vlogger, yung mga super chat, super thanks. Normal po yan, kaya kailangan pasalamatan ho natin. Mainit po ngayon ang pag-uusapan natin. Kaya patuplok po mga kababayan ko. Welcome back muli sa New Normal. Tara na, ano bang hinintay natin mga kabisdak? Pisahan na natin. Bisdakan na! Mga Duterte, sinagot po si Vice Ganda sa kanyang pambabastos kay former President Rodrigo Roa Duterte at sa mga sulit Duterte diehard supporters. Aba, ano ang sagot? Didma. Mayor Baste Duterte tinawag na spoiled bunjing ng Pinas, si Kim Bunjing yon. Tamba. Ayun. Nakakatakot po itong trip ni Bongbong Marcos. Iwan ko lang kaya kung sasama ba kayo sa trip na ito. Nakakatakot na trip. Mukhang trip papuntang impyerno ito. Matay tayo dyan. Bongbong Marcos, handa na nga ba sa digmaan? Ako, mina-mind conditioning na po ang mga Pilipino ng presidenteng ito. Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi na yata kayang makipag-usap sa Chikwa. Ayon sa kanya, playing with fire. Kasi nga, binabas po ito. Marami pong nagkomento na naglalaro umano ng apoy itong si Bongbong. Baka biglang magkadigmaan. Mahirap po yan. Dahil, pag naglalaro ka ng apoy, pag lumalaki po yan, hindi na yan maapula. Mainit po kasi ngayon sa West Philippine Sea. Merong bangkaan at merong water cannon na naman ang nangyayari po mga kababayan ko. Ang tanong, handa na ba ang mga Pilipino sa mind conditioning ng presidenteng ito? Naku, palayo naman ho. Wala tayong kakayanan dyan. Isang pindot lang tayo, tunaw agad. Bago po natin ituloy po ito, mga kabisdak, palike nga ho. Siyempre, pa-share na rin ho. Unahin po muna natin itong banat muna ni Mayor Baste Duterte dito kay Kim Bunjing ng Pinas na tinawag pong spoiled brat. Ito na, pisahan na natin agad to. Huwag na nating patagalin. Let's go, Senator Cayetano. Kung gusto ninyo... talunin nyo na lang si Sara Duterte on 2028. Exactly. Sakto nyo kayo na. Yeah, gusto magandaan these people, and I think the speaker, I think is aiming for the presidency in the next elections.
So that's why he wants to eliminate, Potential. the opponent, before even the elections happen. Which he has been doing. Nakita po na nato pag 2025 elections, Mayor. Exactly. Yun sa man niya yung mga opponent, di ba, kipag-disqualify? Qualified. So, mapod na yung buhat. Pila naman naka-election wala ni Dagan yung way kontra. It's either he buys, kung nadunggan, he buys them out or disqualify niya. Okay. Tama po. Talunin na lang si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election, Bunjing. Bakit ba? Idadaan pa sa impeachment kasi nga yun ang korte niya. Noon pa man yan, naging kongresista dyan sa Tacloban, Leyte, wala pong kalaban yan. Wala pong kalaban yan sa Leyte. First district yan, di ba? Kasi pinapadisqualified. Yung iba yata, binubusalan eh. Kagaya po yung kaibigan natin, si Ma'am Nini Bacali. Ano pong nangyari doon? Nagulat na lang ho tayo, bigla na lang pong pinadisqualified eh. Kasama pa naman ako doon sa pag-cover ng naturang kandidato sa pag-file ng itong candidacy. Nandun pa ako, trending po tayo doon eh. Pero ang resulta, ang ending disqualified. Matindi ho, no? Yung iba yata, ayan, binubusalan. Hindi na, takin mo, 6 na kalaban, tumahimik. Lahat. Wala rin yung, walang challenge yung ganyan eh. Binibili mo yung inyong posisyon. Yung iba, nagbotbay para iboto, no? Pero ito, iba ho eh. I-disqualified ka talaga. Pupuhunanan ka, maraming pera, bilhin ka, at gawa-gawa ka ng kasalanan, disqualification, para wala ng kalaban. Ito lang yata yung kongresista na naging kongresista sa kanyang distrito na walang kalaban ni Maluwag. Ang galing mo, Kim Bunjing ng Pinas. Sana all. Talay po, Mayor Baste. Pila gusto ka bukain kontra. Unong ka kontra niya. All disqualified. Well, tama si Amy ba? Nabunjing ka ng spoiled brat ba? Diba? Gusto ba? Kanang bitaw, nagdako ka nga that you know that you have money and power and influence that you can get away with anything using money with all, these resources. So kaning tawanan eh, ingana siya, the way he is right now is like, is really his core. He was brought up to be someone who, the way he is right now. Spoiled Bunjing. Kaya kung ganun man ginaganon daw yan eh, yung Bunjing pumalag po yung mga kongresista dyan eh, nung sinasabi ni Senator Amy na Bunjing si Tambaluslos eh. Kung ngayon nadagdagan, spoiled Bunjing. Wala eh. Feeling niya kasi siya yung makapangyarihan, siya yung may control ng Pilipinas. Hindi! Ako ang Speaker of the House. Ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi niya alam. Meron pang presidente, may vice-presidente, may Supreme Court pa. Lahat sa kanya, siya. Wala nang makakatalo. Pag sinabi niya, Bunjing talaga. Kaya tama yung pangalan niya. Tuloy oh. Kung nagbata ba nga niligid sa supermarket, wala palit tigwaan. So, yeah, so let's move on to this. Correct. Kaya lang, parang bata daw sa Tagalog, parang bata daw na gumugulong-gulong sa supermarket na hindi nabilhan ng laruan, parang ganun. Hindi nabilhan ng candy. Mama. Pabili laruan. Ay, hindi mabilan eh. Gugulong ako dito. Yes, Paul Bunjing. Hindi bibilang, gugulong-gulong, magurumintado. Niya bilan. Pilitan ka. Yan ba yun? Paul Bunjing. Speaking of the speaker, no, just just before the Senate session last week, he released a video statement. Pag-usapan yung kanyang video statement, attorney and mayor, no, and again asserting the authority of the Congress to initiate the impeachment case. But isa sa notable doon, Mayor, is yung
parang similarly threat niya or warning to the Supreme Court justices saying in his words Ayos reminding them na sila din daw mismo, ang mga justices, are also impeachable officers. Pinag-usapan nyo na statement, Attorney Regal and Mayor. So, what do you think? What's your assessment? Or sa tingin nyo ba? Anong komento nyo, reaction nyo? Nananakot. There was an en banc decision, di ba? Kanya, I can't imagine how someone can afford to say that. Correct. You know, because the branches of government, supposedly, sagrado man na. It's sacred ba? Mga treatment dapat nimo ana. So, kaning judiciary karon, nagpagawas og decision, dapat i-honor na nimo. Correct. Unya, because is really kind of fixated on this matter ba, kaning impeachment ni VP Sara ba. I do not know such a person could exist to say that. Yeah. Okay. Ayon kay Mayor Basteo, dapat daw respetuhin ng Supreme Court ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi po pwedeng takot-takutin nyo po ito na impeachable. Alam nyo kasi, ito yung problema sa kay Kim Bunjing ng Pinas Lahat na lang gusto niya madadala sa kanyang paninindak. Tinadaan niya sa power tripping Hindi po pwede ito sa demokrasyang bansa. Kailangan mong respetuhin ang Korte Suprema. Kasi pag hindi mo yan re-respetuhin at hindi mo yan i-honor, magkakaroon tayo ng tinatawag na Banana Republic. Sino po ang magbabalansi sa mga abusadong politiko kagaya ng Kim Bunjing ng Pinas? Wala. Aabusuhin lahat ang mga Pilipino. Power tripping, abuse of power. Lahat ng gagawin nila mangyayari na. Kung walang Supreme Court, wala na, nga tayo. Sila na ang bus. Busabus. Hindi na papapakinggan pa itong Supreme Court. Kakatako to Ito po yung pinaka-kataas-taasang kagalang-galangang hukom ng ating bansa na kailangan erespeto mo Sa bagay, si Kim Bunjing, siya daw yung supreme leader, Kim Bunjing ng Pinas, Paul Bunjing. Tuloy Yeah, exactly. If I may read lang, Mayor Attorney Regal, ito yung sa statement niya na, this is not an act of defiance, it is an act of duty. Next, he also said, we do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Oy! The Supreme Court, he said, is co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. Sinabi niya naman yon. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Out of the blue, pinasok niya yun na statement. It's like a, you're releasing statement with a false sense of propriety. You're the Speaker of the House, the leader of a co-equal branch, and you say that to another co-equal branch. It's like you're threatening because the exclusive authority of impeachment comes from them. It's like a veiled threat to the Supreme Court justices, saying, kung di minimo tagaan sa amo ang MR, impeachment ko kamo. Okay. Bisaya pala to si Attorney Regal Oliva. Ang sinasabi niya, kung hindi mo daw kami bibigyan ng motion for reconsideration, ipapa-impeach ko kayo. Putsa Kim Jong-un ng Pinas talaga. Nakakalungkot dahil mayroong ganitong klaseng politiko, Speaker of the House pa, na sobrang abusado. Mantakin mo sino, may naalala ba kayo na isang Speaker of the House na kayang magbanta sa Supreme Court? Meron kayong naisip? Ako guys, wala. Only Martin Romualdez na kaya niyang sabihan ang Supreme Court na ito. Kawalang respeto sa konstitusyon. Sa impeachment, kayo yan. Mag-file dyan sa inyo mag-umpisa. Wala namang problema dyan. Di naman nakikialam ang Supreme Court Pero pagdating sa legalidad at merong nakikitang grave abuse of discretion, ang Korte Suprema,
Teka na ako mapamura, ha? Aba, ni mali. Siyempre, tungkulin po yan ng Korte Suprema. Ay kailangan itatama po yan ang mga maling ginagawa ho ninyo. At in the first place, itong Supreme Court, nag-response lang naman ito sa mga petitioner. Hindi naman po direktang nakikialam ang Korte Suprema diyan sa inyong bulok na impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara, kundi tumalima lang sila sa kanilang tungkulin dahil merong petitioner. Tiningnan ho nila merong basihan yung petisyon. Lumabag sa 1-year bar rule po kayo, kaya ayan, pinatawan po kayo na unconstitutional yung naturang complaint at walang jurisdiction ang Senado. Tuloy po, Attorney Regal. Oh, spoiled. Spoiled ka. Grabe lagi. Grabe good. Diba? Oh, grabe good. It's like, we just submitted our motion for reconsideration to the Supreme Court, and then you released that statement. So what are you trying to say? So, it's like, you're just telling us, you're reminding them subtly that, okay, we have an MR there, take care of it. Or else. I-impeach namin kayo. He really feels very powerful right now. That's what I think. He's drunk with power because I think he's the 5th most powerful person in the country. I think he is the first. He acts like the first. Yung tayo ingon ni Ruben Agonson, Kim Bunjing. Kim Bunjing. Supreme Leader Kim Bunjing. Supreme Leader Kim. Compared to the president, I think he's calling more of the shots here. Tama ka dyan. Supreme Leader Kim Bunjing ng Pinas. Tama po kasi panglima naman talaga yan. Una, presidente. Sunod, vice-presidente. Pangatlo, Supreme Court Justice, tama ba? Pang-apat, Senate President. Panglima lang ang uplok. Pero yung asta niya, ang kapangyarihan niya, lampas hanggang impyerno. Siya ang masusunod. Feeling niya, mas presidente pa siya sa pinsan niya. Wala rin sa ayos itong si BBM dahil hinayaan niya itong kanyang pinsan na kontrolin ang Pilipinas, kaya nagkalitsi-litsi po tayo Dahil yung presidente rin po natin, hindi naninindigan sa kanyang posisyon sa pagkapangulo Kumbaga, sinasapawan siya dito ni Kim Bunjing ng Pinas. Hindi mo nagre-react, hindi mo nagsasabi, ay tika insan, dandahan ka naman, hindi man ikaw ang presidente. Hindi man ikaw ang binoto. Ako man ang presidente insan, kaya relax ka lang. Wala under desire nga itong si Bongbong weak leader. Natatakot yata sa pinsan niyang parang si Bajimbu. Kim Bunjing ng Pinas. Ang sa akin man lang, ikaw man yung binoto ng taong bayan, kung binoto ka talaga binoto ka ng mga tao na umaasa sa'yo, na ikaw ay tatayo para sa Pilipino at yung decision ay nanggagaling sa'yo at gusto ng Pilipino decisive ka, hindi mo ginawa ho yun Ang nangyayari parang isinuko mo yung posisyon mo dito sa isang Speaker of the House na feeling presidente at nangangarap magiging Prime Minister. Di man sana, hindi na nagkakaroon ng balanse ang Pilipinas Dahil itong magpinsan na ito, kasabwat tong mga to. Pinaglalaruan nila ang taong bayan. Pinaglalaruan nila ang Pilipinas Gaya po ito na naman tayo, mapag-usapan na naman natin yung digmaan. Kasi, wala. Itong si BBM, masyadong takot sa mga nakapalibot sa kanya. Mga lipuris niya, puro dilawan Di ba ho? Iyan yung pinakamasaklap dyan. Na pag ikaw ay naging presidente at kontrolin ka ng nasa palibot mo, ang tawag sa'yo, weak ka, baldado ka. Hindi ho po pwedeng ganun Kailangan manindigan ka. Kailangan ipakita ka, ako ang presidente ng Pilipinas.
Ako ang masusunod, hindi yung pinsan kong Kim Bunjing ng Pinas dyan sa House of Representatives. Ayan lang kung sana ba. Kasi ang malinaw naman, yung nangyayari ngayon, paninira sa mga Duterte, that's politically motivated. Hindi po pwedeng sabihin, hindi man namamolitika si Kim Jong-un ng Pinas, namamolitika nga eh. Hindi nga natin alam, itong si Vice Ganda, kasama rin po ito. Ginagamit rin. For what? Para ma-distract ang mga Duterte diehard supporters, para ma-distract ang mga Duterte, lalo na kaming mga political vloggers, para ma-distract po kami sa tunay na issue ng lipunan eh. Tawag dito diversionary tactics. At hindi natuloy tayo makakapokus sa kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa bansang ito. Dahil may kupal, may ipal eh. Ito, si Vice Ganda. Baka yadba rin po ito ni Tambaluslos eh. Sinasabi, tika, baka pwedeng umintra ka kasi ang mga political vloggers ng mga DDS busy na sa amin patungkol sa impeachment eh. Talagang pinagmumukha sa amin, natalo na kami. Malas mo Tamba, dahil ako sa akin, na content ko ito for information dissemination para mapag-usapan din po kahit papano dahil nasasaktan din naman ako. Kayo, nasasaktan din po kayo sa ginagawa ni Vice Ganda. Napakamanhid naman natin kung hindi tayo masasaktan kasi tayo ay Pilipino lamang, tao lamang tayo na nagmahal kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero malas mo, Vice Ganda at Tambaluslos, kung kayo man ang merong pakana dito sa isyo doon sa paninira at kabastusan ni Vice Ganda doon sa jetski na yan eh. Alam mo kasi ng jetski na to eh, ano lang naman, biro lang naman to ni Tatay Digong. At saka ako wala akong problema, sana ako magbibiro ka. Pero sana man lang nasa tamang lugar. Hindi sana kung si Tatay Digong wala sa dahig, wala kaming komento dyan na masasama. Hindi ka namin ibabas, hindi ka namin pipintasan. Nandun nga sa dahig eh. Inaakusahan, nagdusa na ho yung tao doon eh. Sa detention center. Kung malalaman to ni Tatay Digong, ano kaya ang emosyon ni Tatay Diggs? Hindi, madismaya lang ho. Pero anyway, hindi naman po kinagat ng pamilyang Duterte itong mga pagpapapansin ng baklang kalbo na yan. Didma ho. Ayon po kay Rigo Duterte, ito po yung acting Vice Mayor, mga kabisdak. Ayan Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Ayan. Ayon po dyan kay Rigo. Ako sa akin sa akin lang ho, nasa isip ko po, sa diversionary tactics talaga ho ito eh. Kumbaga gusto lang tabunan ang mga nangyayari sa bayan. Alam niyo ho ako, bilib rin ako dito sa mga Duterte, no? Tayo nga, nasasaktan na tayo sa mga pinagsasabi ng baklitang ito, no? Pero sila, didma lang eh. Bahala kayo kasi, kumbaga, nang didistract lang ho ito. Nang didistract lang itong si Vice Ganda, ayon sa kanila, ha? Nang didistract lang. Ayon sa News 5, ipinagkibit balikat lang ni Davao City Acting Vice Mayor Rigo Duterte II ang mga panawagang ideklarang persona non grata si Vice Ganda sa Davao City. Kasunod ng kanyang viral jet ski holiday joke tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Vice Mayor Duterte, marami pang bagay na dapat mas pagtuunan ng pansin ang City Council ng Davao. Public figures like Vice Ganda, who use their platform to mock rather than uplift, reveal more about their own character than about the people they ridicule, saad niya. Ayan na nga ho. The dignity and pride of Davaoenos are not for sale, and certainly not for comedy fodder. Dagdag pa ng busy alkalde. Nakakahanga, no? Kasi
Tayo nga, na supporters lang eh. Nasasaktan na tayo, nananawagan tayo ng persona non grata dito sa baklitang syuklang ito. At hindi nila pinansin, didma. Sayang yata ang panahon nito sa panahon ng mga Duterte kay Vice Ganda. Pero sa akin, tama ho, wag nang pansinin eh. Kasi pag pinapansin, lalong sisikat ho ito. Kaya last ko na to, ngayon, last na lang to, pansinin ko. Bayad din to, diversionary tactics nga, mga kabisda. Kumbaga, sinasadya nila. Parte pa rin po ito ng demolition job sa mga Duterte. Kaso hindi kinagat. At yung ano pala, di ba kumakalat na persona non grata, draft po yun ha. Hindi daw totoo na meron ng persona non grata na pinag-uusapan ang sangguniang panglungsod. Now, yan po ang kumakalat ngayon sa social media. Tayo na content po natin pero safe naman tayo ka doon kasi patanong tayo. Draft pa lang. Pero mas maganda sampulan na. Gawin ng persona non grata itong baklitang ito para magtanda. Kasi pag hindi po natin ito paparusahan at hindi mag-react, baka hindi magtanda. Sana yung mga ibang probinsya na nagmamahal kay Tatay Digong, persona non grata. Pero anyway, sabi naman kasi ni Rego, sayang lang ang panahon natin dito sa baklitang ito. Pagtuunan na lang natin ang pansin yung mga mahalagang bagay. Tama naman ho. Pero hintay na lang natin ang gaba dito kay Pitrang Kabayo. Wala namang kasing kwenta rin itong si Vice Ganda sa lipunan. Huwag na lang natin pansinin. Kasi maliwanag pa sa sikat ng araw, ito ay diversionary tactics lamang. Para mawala tayo sa focus. Hindi natin mapag-usapan yung tunay na issue kagaya ho nito. Mas maganda po pag-usapan kung ano po ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Meron palang nangyaring banggaan mga kabisdak. At nakakatakot po itong pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na para bang minamind condition niya ang ating mga sarili, mga Pilipino, na maghanda tayo sa digmaan. Alam niyo po, ang digmaan ay wala pong panalo dyan, puro talo dyan. Gastos lang, bagsak ang ekonomiya. Baka ho po pwede, Mr. President, gumawa ka muna po ng hakbang na pwedeng hindi po tayo madadala sa digmaan dahil ang kakayanan po natin ay wala pa sa kalingkingan ng China. Ayan, halinawin natin ha. Para sabihin na naman tayo pro-China tayo, hindi ho eh. Baka pwede mayroong pang paraan na hindi po tayo mapunta doon sa tinatawag na digmaan. Hindi po natin kakayanin. At ang kawawa lang po dito ay tayong mga mahihirap. Kayong mga mayayaman kayo, wala kayong problema dahil lilipad lang kayo, mapunta kayo sa ibang bansa pag magkaroon na ng digmaan. Paano na lang kami? Saan kami pupunta? Saan na lang pupunta ang maraming Pilipino? Magukay tayo ng bunker? Ang digmaan ngayon, hindi po water cannon eh. Ang digmaan ngayon, hindi labanan po ito ng mga baril. Kundi labanan po ito ng mga nuclear bomba, mga missile po. Mga drone na nga lang ho yung iba dyan ginagamit eh. Walang sakay na tao. Pero talagang kayang tumunaw ng isang lugar. Meron ba tayo doon? Anong meron tayo? Aswang? Tikbalang? Kabayo? Kamukha ni Vice Ganda? Ay, buang talaga. Hindi kaya natin yan eh. O ito, pakinggan po muna natin itong kanyang pahayag. Handa na ba kayo sa papasukin ng Pangulo na ito? My God, hindi ba kayang makipag-usap sa karatig bansa? Kapitbahay natin, ayan pa, nangulangot pambuwang. Ba't ka nangulangot, Nyor? Haharap ka lang sa camera, mangungulangot ka pa. Kung matituloy din yung ilong ko, Yaward, sakita ko si Day Junior nangungulangot. Palike nga, guys.
Papakinggan natin yung presidente ng Republika ng Pilipinas at tapang at tao. Hindi asoko, hindi atakbo. Pag magkadigmaan, saan sa pupunta? Baka mauna pang tumakbo to. Oh. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. Hoy. We do not want to go to war. Ah. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa ayat gusto natin. Kicking and screaming. We will be drawn and dragged into that mess. Kagagawan mo yan? Bakit hihilain tayo sa digmaan na hindi natin digmaan? Kasi yung foreign policy mo palpak. Sa totoo lang. Ikaw ang sisisihin yan, BBM. Sabi mo ayaw mo ng digmaan. Dapat noon pa yan. Inayos mo na yung foreign policy mo. O, tingnan mo, namamind conditioning tayo. Kalad ka rin daw tayo sa digmaan. Pag nagkadigmaan ang Taiwan at China, hindi daw yan maiiwasan, yan daw yung totoo. Tayo'y makaladkad sa digmaan na hindi natin digmaan. Ano ho to, Mr. President? Mind conditioning po yan. Kagagawan mo yan, bakit? Kung hindi mo sana pinakampo itong mga Amerikano sa Pilipinas, hindi mo binigyan ng tawag dyan, IDCA. Wala tayong problema doon. Kahit magdigmaan yung China dyan at Taiwan, magdigmaan sila, digmaan nila yan, huwag tayong makialam. Kailangan natin sumausaw. Makakaladkad. Kasi yun yung plano mo, ikakaladkad kami. Bakit mo nabitawan yung salita na yan? Yan ang totoo, makakaladkad. Kasi nga, puta, yan ang utak ninyo. Yan na yung plano ho ninyo eh. Tingnan mo, naglagay ka ng mga IDCA sites. Base militar ng Amerikano. Kung wala ho yun, walang pag-uusapan digmaan. Kahit magdigmaan po yung Taiwan at China, bahala sila sa buhay mo, sa buhay nila. Hindi tayo pwedeng makisawsaw dyan. Yung statement ng Pangulo na ito minamind conditioning tayo na may digmaan talaga. Sa ayaw natin sa gusto, makaladkad talaga tayo. Dahil bulok ang foreign policy mo, Mr. President. May problema ka eh. Maiiwasan yan kung kailangan mong iwasan, kung gusto mong iwasan. Wala na palang silbi yung mga spokesperson ninyo. Wala ka na palang silbi, hindi mo pala kaya makipag-usap sa China. Digmaan talaga. Kukondisyon mo talaga ang mga sarili naming mga Pilipino sa digmaan. Ako, walang panalo sa digmaan dyan. Bahala kayo makipagdigmaan. Pero kami ayaw namin ng digmaan. Pagkakaibigan ang gusto namin. Wala na mong mababawa sa pagkatao natin, Mr. President, kung makipagkaibigan po tayo dito sa China. Pwede bang makipagsundo ka muna? Putang na digmaan kasi umorder ka na ng missile, BAMOS, sa India. Ilan lang? 1 piraso. Kung paltik pa yan, patay tayo dyan. Nga, tuloy Whatever you do, come on, wag na tayong hope. I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Okay lang, normal lang yun. Pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. Lol! Siyempre, pag magkadigmaan ng China at Taiwan, huwag kang makialam. Alangan ano sabi niya? Alangan ng pabayaan lang natin. That exactly, yan ang gawin mo, pabayaan mo. Huwag kang makisawsaw. Hindi mo digmaan yan. Di ba ho? Alangan naman makikialam ka doon, nabuang talaga. Binibili mo yung digmaan ng iba. Anong pakialam natin doon? Alam mo, nakakatakot yung statement dito ni Bongbong. Lalong magagalit ang China sa atin dyan. Kasi yung statement mo na yan, parang ikaw na ang bibili ng digmaan ng Taiwan sa China. Proxy war ba tayo? Tayo ang matutunaw?
Samantala ang Taiwan, hindi malamang tayo ang maunang matunaw dahil sa mga kampo ng mga Amerikano na nandito. Ako sa akin kung ako presidente, pull out ko yung IDCA. Oo. Sasabihin ko na, Joe, Uncle Joe, kaibigan naman tayo. Kaibigan ko rin yung China Ayaw ko masama sa gulo ninyo. Baka pwede, alisin muna natin yung IDCA. Baka puntaryahin ito ng kalaban ninyo. Malaman-laman nga natin, magkaibigan yung Amerika at China Baka tayo lang mapapaing dyan magiging paing tayo. Ikaw yung magiging pulutan dyan sa digmaan na yan. Ayan yung Pilipinas Bahala na lang, digmaan na lang tayo. Pero wag yung digmaan sa Amerika. Hindi naman talaga mangyari yung digmaan sa Amerika. Doon na lang sa Pilipinas. Dahil yung presidente na yun, handa na sa digmaan Dito na tayong lahat. May magagawa tayo. Mapigilan yung digmaan. Makipag-usap ka muna. Anong gagawin? Makipagkausap ka. China to Philippines. Huwag mong isali ang Amerika. Kasi ang China at Amerika merong hidwaan. O baka may kasunduan pa nga. Sige nga, digmain na lang natin. Subukan natin yung mga paputok natin. Patay! Sinong magiging proxy yun Yung Pilipinas. Ang tanga naman ng foreign policy na ganun. Kung hindi mo makikita yung ganung sitwasyon. Oo na. Kailangan po natin ipagtanggol ang ating sariling bayan. Pero nasa tama. Hindi po pwedeng yung ating bansa ay masakripisyo dahil sa digmaan ng mga may personal interest. Hindi dapat ganun Iwasan natin magkaroon ng digmaan. Hindi ba kaya natin kausapin ang China? Simple lang naman, umiinit sila. Dahil dyan sa idka-idka na yan. Wala namang ganun sa panahon ni Tatay Digong. By this time, umiinit po talaga ang mga incheck sa panahon ni Bongbong Marcos, uminit sa mga Pilipino. Kinanlong natin Yung kagalit nila, binigyan mo pa ng kampo. Tapos ikaw galit-galitan ka pa sa kanila. Di anong turing nila sa atin? Puta, kalaban tayo. Yun ang mangyayari. Pero wala pa namang opisyal na statement ang China na talagang kalaban nila, kaaway nila ang mga Pilipino. Wala pang ganoon. Kaya pwede pa tayo makipagkausap sa kanila. Magdala pa tayo ng mga messenger muna. Yan Ambassador to ambassador, usap-usap muna. Hindi yung sasabihin mo, puta, makaladkad tayo sa digmaan, puta. Anong nangyayari dyan? Ano kung klaseng presidente? Akala mo naman may pagmamalaki tayong mga missile. May pandigma tayo. Wala water cannon na nga. Umiyak na tayo Digmaan pa kaya? My God. Sige nga, tuloy So we'll have to do something. So inevitably, despite our fervent wish to avoid any confrontation with anybody anywhere, war over Taiwan will drag the Philippines kicking and screaming into the conflict. Puta, nananakot ng presidenteng ito, Saan ka ba nakakitang ganong presidente? Tinatakot na tayo dyan, Talagang kakalad ka rin daw talaga tayo sa digmaan. Walang mangyayari dyan. Sus ko, Ginoo mo itong presidente na to. Ano bang nakain mo, Nyor? Dapat nga sasabihin mo, huwag kayong mag-alala. Kalma lang kayo, hindi tayo madadama dyan sa digmaan. Makipagkaibigan lang tayo. Kami na bahala. Kausapin ko si President Xi Jinping na huwag tayo idamay sa digmaan dahil hindi natin sila kaaway. Sa diplomasiya dalhin. Puta, huwag kang magpamitigasan ng panga. Ang tapang, Ang tapang mo, wala ka namang ibubuga. Water cannon na nga lang, umiiyak ka na. Hair follicle drug test nga lang, takot ka pa. Tapos ngayon, isusuga mo kami? Isusuga mo mga Pilipino sa digmaan? Saan ang hustisya nito? Dahan-dahan ka, Mr. President. Kasi baka mapulpog ang Pilipinas at damay-damay na lahat ito. Hindi natin kailangan ng digmaan. We cannot afford to go to war. Ang ka-afford natin, makipag-negotiate, makipagkausap sa kanila. Na please lang, pag magdigmaan, kayo na lang. Ngayon, kung merong kondisyon, sasabihin ng China, alisin nyo na lang yung base militar ng mga Amerikano. Kasi kung hindi nyo alisin yan, mapipilitan kaming bumbahin namin yung mga base militar.
my friend. Baka po pwede. Di ba, simple lang ang ganun eh. Alisin mo na lang. Tapos, ang usapan. Kasi marami namang Chinese sa Pilipinas. Filipino-Chinese, hindi naman nila kayang parusahan yung mga Chinese dito. Idadamay sa digmaan eh. Nagbi-business lang naman sila eh. Kulang lang, Mr. President, sa pakipagkausap. Ewan ko, hindi niya kaya yata makipagkausap dahil umuutal ito. Didididi. Dip. Baka hindi kaya. Chinese? Hirap kausap ang Chinese. Hindi kaya eh. Kailangan natin, nausap. Digmaan na lang. May ganun nangyayari sa Pilipinas. Kaya tuloy oh. That is what I was trying to say. That's why I don't understand. And I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. But what's... Totoo naman kasi naglalaro ka ng apoy. Huwag kang maglaro ng apoy. Kasi kung hindi ka naglaro ng apoy, walang nangyayari dyan banggaan pa sa West Philippine Sea. Walang water cannon. Eh si Tatay Digong hindi naglalaro ng apoy. Alam niyo po ba, Mr. President, ano yung nilalaro ni Tatay Digong? Nilalaro niya yung China. Kinaibigan niya. Hininga ng mga investment. Mga investors pumapasok. Mga turistang Chinese pumupunta sa Pilipinas. Yun ang nilalaro ni Tatay Digong, hindi apoy. Kasi ang sabi ni Tatay Digong, pag nilaro niya ito, sisiklab ito, hindi natin kaya. We cannot afford. Ilang segundo lang ho tayo dito. Sabog ang Pilipinas. Isang pindot ka lang eh. Ano po ang mangyayari? Meron tayong nuclear? Wala. Meron tayong parang kagaya sa Israel na Iron Dome na pag mini-missile, hindi tatama sa atin, kusang puputok doon sa taas. Dahil meron tayong ganung depensa, wala eh. Meron tayo dito, puro mga tikbalang, aswang. Iba dyan, kabayo. Nandyan sa HO time. Mag-isip ka. Ikaw, presidente ka, para bang hopeless ka na mapipigilan itong digmaan na makaladkad ang mga Pilipino, makaladkad ang Pilipinas. Meron namang paraan. Baka ayaw mo lang dahil merong utos ang Amerika sa'yo. Nagagaling mo lang sa Amerika, ganyan ka na. Sa tingin mo ba, pag nagkadigmaan, kaya po tayong makakasustain ba tayo? At tutulungan ba tayo ng Amerika? Hindi. Tingnan mo yung Ukraine. Ano ang nangyayari sa kanila? Isip-isip, Mr. President, bago kumuda. Special instructions, we don't have any special instructions. Sanay na tayo rito. You know, it is not a one thing na there's no silver bullet na pag pinaputok mo, solve lahat ang problema mo. What will happen here is we will continue to be present. We will continue to defend our territory. We will continue to exercise our sovereign rights. And despite any opposition from anyone, we will continue to do that, as we have done in the past 3 years. Now, yun yung mali mo dyan. We continue to defend our sovereign rights. Hanggang dyan ka lang eh. Hindi ka nakipagkausap sa mga China, sa mga Incheck at Chinese. Kausapin mo si President Xi Jinping. Ba't ba matigas ang panga mo? Hanggang doon tayo. Paano pag may pumutok? So putukan na. Magkadigmaan. Dahil hindi mo kinausap yung presidente ng China, President Xi Jinping, wala kayong pinagkasunduan, kamwat mi tayo. Kung anong mangyayari, kung magpaputok ang Navy ng China, gaganti tayo. Ganun na lang pala ang gagawin natin. So digmaan talaga ang hanap mo. Ang kailangan mo dito, kailangan meron ka na agad safety net. Kung sakali magkaputukan, hindi ho po pwedeng digmaan na agad. Hindi ho pwedeng kausapin mo muna yung ambasador ng China, baka pwedeng mag-usap tayo dito, ayaw namin ng digmaan. Digmaan ninyo sa inyo na lang. Ano bang gusto nyo? Makipag-negotiate. Ito yung gusto rin namin eh. At magkasundo. Ang problema, sinarado na ni Bongbong ang kanyang pinto sa China.
Ayaw niya na makipagkausap, ayaw niya makipagkasundo. Talagang digmaan talaga, kaya natin. Iuna mo yung mga supporter mo. Iuna mo si Ninyo. Yung mga matatapang mong mga political vlogger, sila yung una mong ipaing. O yung mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Gagba, gusto ninyo, digmaan? O tapang nyo, kayo na matapang, duwag kami. Ayaw namin. We do not intensify our Teka. operations. We just... Bakit huminggop ka na sipon? Hindi mga manyor! We cannot intensify. Ano pa bang ginagawa ninyo? Hinggok! Ayan, tuloy oh. respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. So, Hindi daw agresibo, dumidipinsa lang daw tayo. Hindi, pareho pa rin yun. Aggressive defense ka. Pupunta yung China, barko ng China. Sinasalubong mo rin eh. Hindi naman depensa mo. Aggressive defense. Yun naman pala eh. Dapat noon, nakipag-usap ka na sa China. Ayaw makipagkausap, gusto mo, ako na lang. Anong gusto ng China, ibigay ko. Sabihin, amin na si Bongbong, bigay ko talaga. Wala daw, hindi daw aggressive, dumidipinsa lang daw. Kaya pala may digma banggaan, no? Sige nga, tuloy yung. so that's the situation there. Unfortunately, we are, I think, for propaganda purposes, misinterpreted. But the Philippines is not. Ay, Captain! Andyan na naman yung SpongeBob version, Bongbong. Ay, Captain! SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, ngiwi! Palike nga guys, Not. We are constant in our defense of the territory, of the state, of the population of the Republic of the Philippines. Ganun lang ang trabaho namin. Ganun lang ang aming gagawin. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, na puntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. Wala tayong ka-interest dyan. So sana nga yung ginagastos natin for defense and security, hindi na kailangan. Kung saan natin magagamit yan. We can use it for agri, for housing. We can use it for job creation. We can use it. But we have to do this because we're under threat. Hala ka niya! Ito inamin mo na talaga, no? Meron talagang digmaan. Sino ba nagplano yan? Sino bang kasama mo sa plano ng digmaan? No? Kasi kung yung mga gastos daw sa defense, hindi sana sa agrikultura na lang sana. Di ba ho? Magkano ba yung bamos? Putya, oh. Palyado ang inyong foreign policy. Exactly. Meron daw banta sa atin. Nagkabanta because of you. Delikado tayo dahil sa iyo. Kagagawan mo dahil palpak ang inyong foreign policy. Yan ang sinasabi ko ho eh. Sinasabi ni Tatay Digong, inimitunan, friends to all. Di ba kasabi lang ho niya doon sa saan ba nagsabi niya? Sa Amerika ba? Friends to all, inimitunan, yung policy niya. Ano nangyari ho ngayon? So kalaban natin talaga ang China. Kinakalaban mo sa inyong administrasyon. Sayang mo yung pera eh. Napunta sana sa tama. Ang problema, yung mga pulisiya mo ay may butas. Hindi mo ipinagpatuloy yung sinasabi ni Tatay Digong, friends to all, enemy to none. Ikaw, tingin mo sa China, kalaban eh. Tingin mo sa China, kaaway. Kaya hindi mo kayang pigilan. Sinasabi mo na ngayon, makaladkad ang Pilipinas sa digmaan. Dahil hindi mo kayang makipag-usap sa gobyerno ng China. Baka meron ka talagang maling ginagawa na nalaman ngayon ng China kung ano ang pinanggagawa mo na hindi alam ng maraming Pilipino.
bakit ganito ka-agresibo ngayon ang China? Bukod dyan sa mga idka na yan, baka mayroon pang ibang reason. Ang China. Bakit ayaw mo makipagkausap? Makipagkasundo na lang kung ayaw mo ng digmaan. Kasi simple lang naman guys eh. Kung ayaw mo ng digmaan, mag-iisip ka ng plano. No? Makipagkasundo ka, bilateral talk tawag dyan, sa kapitbahay mo. Ginawa mo ba yan sa 3 taon, mag-4 na taon bilang isang presidente? Wala. Anong ginawa mo? Binabalita mo pa. Binabalita pa sa mainstream media na bumibili ka ng mga misil doon sa India, vamos, at pinapalakas mo yung depensa. So, ibig sabihin, may plano ka talagang makipagdigmaan. Ang problema dyan, handa ba tayo? May kakayahan ba ang Pilipinas sa malaking digmaan na papasukin natin na hindi naman natin digmaan? Saan ka kukuha ng mga bala? Saan ka kukuha ng mga misil? Meron ba tayong mga fighter plane na kayang makipagsabayan sa China? Puta, wala. Kaya itigil yung kahibangan na yan. We are forced to do this. We do not want to do this. We are forced to do this. We do not want any kind of confrontation with anyone. We want to build a better, stronger, freer, safer Philippines. That's what we are working for. Eh kung ayaw mo makipag-usap ka, hungang. Di ba? Kung ayaw mo mangyari yung digmaan, bakit ayaw mong kausapin yung President Xi Jinping? Alam ko naman, kaibigan naman natin yung China eh. Talaga, di man natin kalaban yan. Ano ba talaga ang totoong reason? Bakit mapipilitan kang gawin ito? Bibili ng mga pandigma at sasali sa gulo ng Taiwan at China. Mayroon bang reason, Mr. President? Kasi ako ho eh. Hindi po nating kalaban ang China. Sasabihin nyo pro-China. O sige, sabihin nyo kami pro-China. Ayaw namin ng digmaan. Kayo na lang. Kaya nyo ba? Ito yung tanong, kaya nyo bang magbuwis ng buhay? Sa isang digmaan na hindi nyo digmaan, binibili nyo yung digmaan ng iba. Parang away sa kanto. Hindi mo naman kaaway ng kaibigan mo, inaaway mo. Nakipagsuntukan ka, binili mo yung away. Sinong makukulong? Ikaw. Sinong madidisgrasya? Ikaw. Sim lang dito. Away po ito ng Taiwan at China. Huwag tayo makisali. Hanapan mo ng reason. Bakit tayo ginaganito ng China? Mag-isip ka, hindi tayo mga tanga. Dahil one of the reason, kaya mainit yung China sa atin dahil nga sa foreign policy mo, na pinuno mo ng IDCA sites, nakaharap pa sa China. Anong iisipin ng China? Alangan naman magpakatanga ang China. Walang kwenta tong kaibigan kong Pilipino ngayon. May mga kampo pa. O sinong unang papasabugin ng China? Yung kampo. Kaya kawawa yung Cagayan Valley yan. Sa totoo lang. Mauna kayo dyan, Palawan. Mauna talaga sila dyan. Yung may mga base militar, yan ang puntarya. Pupuntaryahin ng China kung sakali. This kind of confrontation does not build a stronger, better Philippines. All it does is continue to defend our country. So, Sir, that's I'm a little bit perplexed why it would be characterized as such. Ay, karanawan. Teka lang, ang pagdepensa ba sa ating bansa ay kailangan din maglagay ka, bumili ka ng mga pandigma, mga misil, yung defense ay panggastusan mo. Di ba, bago ka gagawa ng ganyan, meron ka na bang naiulat sa sambayanang Pilipino na nakipagkausap ka sa China, nakipagkasundo ka sa China, tapos hindi tumalima ang China? Ilang beses mo ba sila kinakausap? Meron bang ganon? Kasi kung mga ilang beses mo na kinausap ang naturang bansa, tapos hindi pa rin kayo magkasundo, baka yun na yung pinakalast na gawin natin. Pero sa tingin ko, kaya po natin makipagkausap dito sa China. Bakit ayaw mong i-hire si Tatay Digong na kausapin si President Xi Jinping dahil sila magkaibigan? Ang problema nga,
Ayan, pinakulong mo pa si Tatay Digong sa dahig, sa Netherlands, nang walang kasalanan. Makalaking tulong si Tatay Digong sa negosasyon. Dahil si President Xi Jinping, mahal niya si Tatay Digong. At alam ko papakinggan si Tatay Digong ni President Xi Jinping. Yun sana yung magiging negosyador. Sa totoo lang. Parang si Trillanes, nagiging negosyador ni Pinoy. Ang resulta, nabinta tuloy yung Scarborough. Ito si Tatay Digong sana. Kung hindi mo pa inaway ang mga Duterte, hindi tayo magkaganito. Dahil merong isang negosyador na former president na binibigyan ng malaking puwang ng China. Meron nga eskwelahan dyan sa China, pinangalan sa nanay ni Tatay Digong. Ganun kahalaga sa mga inchik si former President Duterte na para sa akin, pag makiusap si Tatay Digong, 100% may pag-asa po tayong pakikinggan ng China. Dahil itong pinagsasabi ni Bongbong ay nakakatakot na ho ito para sa ating mga Pilipino. Mind conditioning for war. Yun ang totoo. Handa, ano daw tayo? Makaladkad talaga eh. Wala na bang ibang paraan para hindi tayo makaladkad? Magsabi na lang kung walang ibang paraan. Baka pwedeng mag-isip muna tayo. Pauwiin mo si Tatay Digong sa dahig. Si Tatay Digong makipagkausap kay President Xi Jinping nang matapos na ang problema mo na hindi na tayo gumastos ng maraming pera para diyan sa defense, kundi ipunta na lang natin sa mga mahalagang bagay na kailangan ng mga mahihirap para umunlad ang ating bansa. Sana matauhan pa si Bongbong. Kaya tuloy nga ho natin mga kabisdak. As playing with fire. Sir, so right now, our vessels there in Bajo de Masinloc will not be instructed to back out. We will just continue to stay there We at have this never point. instructed any of our vessels to back out. Thank you, sir. Never. Never. But we have to always, when we do not back out because natakot tayo. Utal na. Tayo. Alam mo, I don't know about other places, pero dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. No, hindi daw atras. We are brave. Filipinos are brave. But we do not. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maghanap ka para sa akin, kahit isa. Ikaw! Hindi man. Ang lakas mo magtanong eh. Sinong Pinoy daw na gusto magkagira? Kahit daw isa. Ikaw! Tatanong ka pa. Yung mga statement mo, gusto na digmaan eh. Ikaw nga, yung gustong magkagera. Dahil iniisip mo, makaladkad tayo sa digmaan. Wala ka ng ibang naisip na paraan para hindi tayo makaladkad. Dapat nga ang isipin mo, paano bang gawin natin dito mga Pilipino para hindi tayo makaladkad sa digmaang ito? Na hindi natin digmaan. Ganun sana. Pero ikaw, hindi eh. Makakaladkad tayo sa digmaan. Ang tanong ka pa kung sino nang gusto magkadigmaan. Ikaw nga. Ito naman talaga eh. Tuloy oh. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, no. But at the same time, we have a duty to perform. And that is to defend the country. So no, we never back down. We always continue to do. Our uniformed personnel, the Navy, the Coast Guard, the Army, the Marines, all of them, the Air Force, all of them are pledged. They took an oath. And they're just doing their duty, they're performing their mission, defend the Philippines. Yun naman ang ginagawa nila. And we will not stop doing it. We will not stop doing it. We will stop doing it when the threats stop. Tigil na yung mga threat. We can all sit more safely at home and mas magiging magaan ang kalooban natin kapag gano'n ang sitwasyon. Puta, nagkabuhol-buhol ng ubob, no? Itigil daw yung threat. Sino pinagsasabihan mo? Mga media? Mga media ba ang nagbabanta? Mga media ba ang may gawa ng ganyang banggaan sa West Philippines, eh? Mr. President, hindi po pwedeng ganun. Idadaan mo sa media outlet na sasabihin, itigil na yung pagbabanta. Walang ganun. Makipagkausap ka,
Paano yan titigil? Hindi ka nakipagkasundo. Well, hindi ka nakipagkausap. Alam niyo po ganito. Oo na, tayo mga Pilipino, matatapang. Alam naman ho natin yun. Nasa dugo natin yan, nanalaytay na matapang talaga, maisog eh. Dahil ilang banyaga ba ang nagsakop sa atin at hindi tayo nagpapasakop at lumaban tayo. Di ba ho? Sinakop tayo ng Kastila, hindi tayo pumayag, lumaban tayo, dinipinsa natin ating soberanya. Di ba? Sinakop tayo ng Amerikano, lumaban tayo, dinipinsa natin ating soberanya. Nagiging kolonyal pa nga ho tayo eh. Sinakop tayo ng Hapon, lumaban tayo. Maraming mga bayani nakipagdigmaan, hindi tayo pumayag, nanalo tayo. Sa tulong din ng Amerika. Sa panahon po yun, na hindi pa high-tech ang labanan. Pero ibang usapin na po, ngayong high-tech na ang labanan. Ang katapangan, nilalagay sa lugar. Yung tapang mo ba, ay magpapanalo sa kung anong gulo na pupunta sa atin. Anong meron tayong mga weapon, mga armas, na kaya nating talunin yung mga kalaban sa natin na gusto makipagdigma? Meron ba? Wala. Wala tayo sa kalingkingan. Yung population ng Pilipinas ay mga army lang yan, mga militar lang yan ng China, ganong kadami. Kung almost 120 million tayo, sila ganon ding kadami ang kanilang mga military, mga sundalo. Yung mga kagamitan natin, try nyo ipagkumpara kung meron bang mangyayari sa Pilipinas. May paraan pa ho tayo na hindi magkadigmaan. Makipag-usap po tayo ng maayos. Huwag magmatigasan. Huwag masyadong matigas ang panga, Mr. President. Kasi madidisgrasya ang Pilipinas dyan, ha? Hindi ho po pwedeng tapang-tapangan ka lang. Gamitin mo utak mo. Ngayon, nagpundar ka ng mga pangdigma. Lalong mapupuna ka ng China. Puta, gusto talaga nila digmaan, ha? Bumili pa ng bamos, ha? Kagaya ho nito, nagrereklamo na nga ho tayo sa banggaan ng mga barko, eh. Barko lang, ha? Bote na lang. Hindi barko natin ang nabangga. Sila lang din ito, oh. Nan mo. Doon. Banggaan. Oh. Buti na lang. Hindi barko natin yung nabangga, kundi sila lang din. China lang din na nagbanggaan. Oh. Baka sabihin ni Tariela, bias tayo. Okay, i-play natin. Pakinggan natin yung mga sinasabi ni Tariela ho dito. Narito po yung balita. Samantala, update po muna tayo sa panibagong tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China. Kausapin po natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Connie, at magandang umaga rin sa mga taga-subaybay. Okay, Commodore, kamusta ho ang ating Coast Guard? Nasakay po ng MRRV 4406 na tinarget po ng ilang barko ng China. Tinarget talaga. Ang Philippine Coast Guard po ay nag-launch ng ating tinatawag na Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisdang Pilipino. No? Ito yung KBBM project natin where we provide support to our Filipino fishermen na pumupunta sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Talagang Chinese Navy na yan, no? 4406, ito yung BRP Suluan, and MRV 9701, ito yung BRP Teresa Magbanwa, kasama ang pamamalakaya, yung fish carrier na namimigay ng yelo and also procure ito mga isdang huli nila. And while we were reaching out sa mga isda na nakascapper sa vicinity ng Bajo de Masinloc, we experienced itong tinatawag nating dangerous maneuver, blocking, and even they attempted to do water cannoning, no? Against 4406. Tingnan mo, sira ulo talagang gobyerno natin, sa totoo lang. Alam mo naman magulo dyan, party na yan. Alam mo naman mainit. Bakit dyan pa talaga tayo nagdaos ng programa? Mamimigay ka ng yelo nga lang. Bakit ayaw mo mamigay ng yelo doon pa lang sa Pampang? Bigyan mo na ho. Lahat ng maraming icebox yan.
O, para hindi init yung China. Pag nandun na naman kami, kakakumusyon na naman. O, ito, Icemax, punuin nyo na. Ito yung programa ni BBM. Tulong po sa mga mangingisda. Ang buang, ayan na, uminit. Gusto pa talaga konfrontasyon. Gusto pa talaga banggaan. Buti, hindi kayo napuruhan ng Chinese Navy dyan eh. O di kaya, helicopter na lang, di ba? Tandaan na lang. Kasi yan dyan, naguguluhan na kami dyan eh. Kasi ang presidente, wala pang maayos na pakikipag-usap sa presidente ng China. Kaya nagkaganito tayo. Helicopter na lang para sa mga ngisda. Putsang ina, ganyan talaga. Daanan yun talaga, ha? O ano, para magkatikim tayo ng ganyan? Hindi naman sana magkadigmaan. Kung magkadigmaan, presidente pa rin si Dayunyor. Tuloy, oh. Good thing because of the seamanship skills ng ating mga tropa sa barko. We were not directly hit ng water cannon, and we were also able to water prevent cannon. anything that they would attempt to ram or collide with our vessel. Okay, pero ilan ho ba ang humahabol sa ating mga barko? Well, for BRP Suluan, 2 barko ang humahabol sa kanya. Ito yung China Coast Guard 3104 and the PLA Navy War 4. At dahil nga sa paghabol nila, no, sila mismo yung nagbanggaan, no? Itong pagitan ng PLA Navy warship at ng China Coast Guard vessel. I see, And as what you can see from the video, ang na-damage dito ay yung China Coast Guard 3104. And we are also anticipating na merong na-injured na mga China Coast Guard personnel dito. And because of that, we even offered assistance. No? We can support them for man overboard operation and even provide medical attention sa mga crew nila. Unfortunately, hindi naman sila nag-responde sa radyo. No? That's why we proceeded to the area where our fisherman is currently located right now. Nag-offer ka pa ng tulong. Sabi, anong isipin ng China sa'yo? Buang kayo. Ito yung sinabi natin. Banggaan pa lang, nagsiiyakan na tayo. Water cannon pa yan, pa lang, takot na tayo, iyakan na tayo. Paano pa talaga kung misil na? Saan tayo dadamputin? Ano na lang, makipagkaibigan na lang ho tayo, kaya naman ho yan. Iwasan na lang muna natin yung banggaan, no? Iwasan na lang natin yung konfrontasyon, di natin kaya. Yan ang realidad. Kahit anong gagawin mo, bongbong, wala tayong panama sa China. Tandaan mo yan. Ang kailangan magagawa lang natin dito ay makipagkausap. Usap lang ng usap. Tok, tok, tok. Tok, tok, hangyo. Ganun. Tukhang ba? Tukhang. Tukhang na lang kailangan natin. Kausapin ang kausapin hanggat sa maayos na ang lahat. Kasi ito, kaya nagkaganito tayo sa Marcos admin, hindi marunong makipagkausap. Itong leader ng ating bansa. Walang plano makipagkasundo sa gobyerno ng China. Kasi kung may plano pa yan, noon pa yan, nung naging presidente siya, sa kanya lang termino yung sunod-sunod na ganito eh. Hindi sana kinausap na niya ang mga inchik. Mag-usap tayo, kaibigan namin kayo, hindi namin kayo kaaway. O ito ang gusto namin, ito ang gusto ninyo, peace tayo. Tanggalin nyo IDCA, tanggalin namin. Hayaan nyo na lang kaming mangisda dyan, mangingisda. Hindi na kami makipagtigasan sa inyo. Ano bang gusto ninyo? Langis? O sige, maghati tayo. Kayo gagastos. Diba ganun na lang kung sana ba? Mapayapang solusyon. Ang gusto ni Dayunyor, hindi mapayapang solusyon, kundi digmaan na solusyon. Aba, sige. Una nyo na yung mga supporters ninyo. Komunista, mga kaliwa. Saan ba kayo sa mga kaliwa? Takot nga sa ROTC eh. Tapos ito digmaan. Aba, ambot lang. Kung ano ang mangyayari sa bansang ito. Kung itong si Dayunyor ay papayag na lamang na tayo ay madamay sa digmaan ng China at Taiwan. So ngayon meron pa tayong sariling problema dyan sa West Philippine Sea. Aba, good luck na lang po sa ating lahat at mabuhay po tayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas.
Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala. Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.